Pagkatapos maudlot o temporarily itong trade kay Dave Ildefonso ng Converge Fiber XRs, ay patuloy pa rin ang management sa paghahanda para dito sa season na to, at kabilang doon ay yung pag-trade na dito kay Mikey Williams sa Magnolia Chicken Templados. Masyado nang mahaba itong kwento ni Mikey, pero ngayon mukhang kumbinsido na raw itong Magnolia na siya talaga ang dapat i-trade na, at mukhang willing na silang ibigay dito sa Magnolia yan kahit ang magiging kapalit ay itong si Joseph Eriobo plus isang first round draft pick. Naiintindihan na raw nitong Converge Fiber Xers na mababa na ng trade value nitong si Mikey Williams dahil nga hindi ito pumipirma ng kontrata, kaya sigurado na magiging maganda ang resulta nito para dito sa Magnolia Chicken Templados kapag natuloy. Kaya nga dito natin masasabi talaga na hindi biro yung gagawin nitong Magnolia kung isusubukan nilang i-acquire itong si Mikey Williams. Kahit sabihin pa natin na bench player yung magiging kapalit, hindi naman magiging biro yung tinatawag natin na risk dito. Dahil nakita natin si Mikey ayaw pumirma noon sa TNT, ayaw pumirma dito sa Converge. Kaya nga ang Converge gusto na siyang i-trade, at ang Magnolia willing naman daw mag-take ng chance dahil nakita na nila na mukhang maganda talaga yung performance ni Mikey kapag napapanood natin. Siyempre, nagbigay yan ng 2 kampeonato dito sa TNT Tropang 5G, at alam din natin na ito'y naging Rookie of the Year, at siyempre yung naging performance niya talaga walang kaduda-duda, ang ganda. Kaya nga maraming naniniwala talaga na okay lang mag-take ng chance sa Magnolia dahil marami naman silang magagaling na mga players. Kaya ito yung masasabi natin na good news para dito sa Hotshots kung sakasakali na makuha nga nila itong si Mikey Williams. Yun nga lang, kinakailangan talaga nilang masiguro na kapag inakuha nila ang rights nito, ito ay pipirma dito sa kanilang roster. Yan ang importante talaga. Ngayon naman, ang isa pang balita natin ngayon ay ito raw si Meralco coach Luigi Trillo ay kinakausap ng Titan Ultra para makakuha nitong si Raymond Almasan. Si Raymond Almasan matagal ng center yan nitong Meralco Bolts, pero pinag-iinteresan daw ito nitong Titan Ultra. Dahil alam natin yung Titan Ultra medyo kulang talaga sila sa mga big men ngayon, kaya nga gusto nilang ma-acquire ang nabanggit na player. Si Almasan ay isa doon sa mga cornerstones nitong Meralco Bolts, pero matanda na rin ito. So baka pwede na pag-isipan na i-trade ng nabanggit na player. Alam natin ang Titan Ultra ay nagre-ready na rin para masiguro na sila ay hindi mababansagang farm team, kaya nga gusto nilang kumuha talaga ng mga quality players. Wala namang duda na magaling na player talaga itong nabanggit na si Almasan, at siya ang pwedeng maging defensive anchor nitong si Coach Jana Del Cardel. Pero ang matinding tanong dito, sino kaya ang hihilingin ng Meralco Bolts na kapalit ni Almasan? Hindi kaya si Cade Flores? Kung si Cade Flores ang hihilingin, papayag naman kaya itong Titan Ultra? Dahil alam natin si Cade Flores, forward center din yan, at hindi naman matatawaran yung galing nito. Walang nagdududa na pinag-iinteresan to ng SMC teams. So willing kaya sila na i-trade itong si Almasan para kay Cade Flores? Mapapaisip talaga yung dalawang coaches sa ganitong klaseng sitwasyon. So wala namang magiging problema dyan. Ngayon, kinakailangan din nating makita rito dahil siguradong susubaybayan ng mga fans yung galaw nitong Blackwater Bossing para malaman talaga, or brother, nitong Titan Ultra, para malaman nila kung talagang magiging seryoso ba sila dito sa kanilang gagawing moves. Dahil kung talagang gagawa ng magandang move itong Titan Ultra at makuha si Almasan, baka maniwala na talaga yung mga fans na hindi ito farm team. Basta syempre, ito si Almasan ay huwag nilang i-trade na lang basta-basta dito sa SMC kapalit ng mga bench player.